Oh, tuloy ho natin mga bossing, balikan natin yung kay Tobats. Kasi yung kay Tobats, meron akong nakita dito na sinasabi niya, kung magkakaroon ulit ng laban kontra droga, wala akong pinagsisisihan. Gagawin ko ulit kung ano yung mga ginawa ko nun. Ayan po. Oh. Sabi dito, wala akong pinagsisisihan. No regrets. Ayan, si Tobats, mga bossing. Senator Bato de la Rosa on waging the bloody war on drugs during the administration of former President Rodrigo Duterte. October 24, 2024. Kailan lang to? Kahapon lang o kanina lang. Sabi dito, no regrets. Given the chance to do it again, I will do it again. Alin ba to? Yung reward system? Yung mga bumabalentong kahit hindi naman nanlalaban? So, the same approach, mga kababayan. Nandiyan yung reward system, no? Kasi po, bakit yun ang iisipin natin na gagawin ulit ni Bato? Sila na po mismo mga nagsasabi, mga kababayan, na merong reward system, no? Na nangyari po. Si dating Pangulong Duterte, may nabanggit 3 milyon. Si Bungo, ang nabanggit ni Bungo, 500,000 pagbuhay. 1 million pag tegi. 2 million pag nanlaban. O di ho ba? Nung panlaban po nila, yung paglaban po nila sa laban kontra droga, nung panahon na yun, nasugpo po ba? Nasunod po ba yung 6 na buwan? Kahit po kaliwat kanan na ang natetegi, mga boss. Mystery 1106, shoutout sa iyo. You can fight a war, especially against the drugs personalities, by being decente, by being pa-cute-cute. Tama nga naman. Dahil yung mga yan, mga halang din ng mga bituka niyan. Halang din ang mga kaluluwa niya mga yan, mga bossing. Pero, wait lang. Yung pagpapatupad nyo ang may mali, lalo na kapag may reward system. Madadamay yung mga taong hindi naman nagdodroga. No? Mamamatay yung mga taong dapat sana ay may pagkakataon pang magbagong buhay. Di ho ba? Hindi lahat ng approach yung tegihin mo, yariin mo, patungan mo sa ulo ng ganito. Tapos pinatungan nyo sa ulo ng 1 milyon. Yung pala hindi pa beripikado. Hindi inimbestigahang maigi yung nandoon sa listahan ng dating Pangulong Duterte. Di ho ba? Example na lang po, Mayor Jed Mabilog, dating mayor po. Di ba? Buti nga nakalipad ng ibang bansa yan. Kung hindi, baka tumba na din po yan. Sabi ni Arnel Redoble, walang pagsisihan pero na high blood nabanggit lang ni Kong Fernandez. Nasasaktan pala pag dinamay ang anak. Alam niyo po, hindi lang naintindihan ni Bato de la Rosa yun no? In-explain po ni Congressman Dan Fernandez, hindi ko dinadama yung anak niya. Siya lang ang hindi marunong umintindi. Tuloy natin to. You can fight a war, especially against the drug personalities, by being decente, by being pa-cute-cute. No way you can win the battle. You can win the war. You have to be forceful enough to send your message down the spine of these criminals. Kaso po, madaming nadamay na hindi naman talaga nagdudurog o hindi naman po talaga pusher. Di ba? Sabi ni Mr. CPA, kung ginamit nila ang pondo ng reward system na yan para magpatayo ng mga rehabilitation center upang hikayatin ang mga drug user na magbago, at yun, war on drugs dapat versus drug lords. At isa pa, hinihinala po ng ating mga congressman na yung reward system o yung ipinamudmod na reward po, mga kababayan, ay galing po sa tax ninyo o tax natin. Hindi. Baguhin na natin. Magagalit yung mga DDS. Yung pinamigay daw po, sabi ng congressman, ng mga congressman, no? Yung mga reward system na pinamigay daw po doon, mga kababayan, galing daw po sa tax ng DDS. Sila lang po yung nagtatax, mga bossik. Kapag yung tipong may nakita sila,
magandang relo, suot ni Mark Ramos, magandang t-shirt, suot ni Mark Ramos, sasabihin, galing sa tax namin yan. Uy, ibalik mo yan. Tax ng bayan yan. Oo. Di ba? Pag may kinakaing masarap, uy, tax ng bayan yan. Minsan gusto ko silang tanungin eh. Gusto ko silang tanungin, bakit naman sa tax ng mga Duterte to? Bakit sa tax ng mga supporter ng mga Duterte itong magagaling? Eh, ang alam ko sa inyo, karamihan sa inyo, tambay. May tax na ba ang tambay? Di ba? Oh. Tuloy, no way, wala na pala tayong babasahin. You can win the war. You have to be forceful enough to send your message down the spine of these criminals. Pero dapat po maayos at tama yung pagpapatupad ninyo doon sa ginawa sa laban kontra droga. Sabi ni Shirley Fernandez, ask ko lang Sir Mark, totoo ba yung may anak daw si Bato at Sara Praning? Just asking po, hindi ko po alam ma'am. Wala po akong idea sa mga ganyang issue nila. Ano po? Arnold Cabrera watching from New York. Wala daw kasi tayong ambag, sabi. 'Di ba? Sabi ni Mr. CPA, karamihan trolls. May tax ba ang trolls? 'Di ba? Trolls and soul, excuse me po. Sila lang daw ang nagtatax. Umabot ba ng 5 digit per month ang tax nila? Excuse me. Magkano kaya tax ni Mark Ramos? Ano? Magkano kaya ang tax ni Mark Ramos? Eh dito po kasi sa Cayman Islands, wala pong tax dito mga boss, no? Diretso po sa bulsa namin yung mga kinikita namin. Rekta po, walang tax, walang kahit ano. Pero ang bilihin ay Diyos ko, 5 beses o 6 na beses ang mahal kesa sa Pilipinas. Bakit ho ganun? Eh kasi ini-import lahat sa amin dito. Nasa isla kami. Kalagitnaan ng isla, walang yung mga manufacturer or anything dito, walang nagtatanim ng palay dito. Kaya lahat po ini-import dito, papunta po dito, mga bossing. Kaya ganun kamahal ang ating mga bilihin dito, no? Sabi ni Thomas Osilios, Boss Mark, sana may magbigay din ng award para ipatigok ang animal na puncher na yun. Naku, gusto nang ipatege si Bato, no? Ito pong approach ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Yung tipo bang mababasa mo na sa kanyang sinabi, no? Dadanak ulit ang dugo kung sakali na pagbigyan o bigyan ng pagkakataon na ulitin yung laban kontra droga at si Bato de la Rosa ang mamumuno nito, mga boss. Yaan po, mga boss. 238 viewers. Ako'y magpapaalam muna. Kailangan kong kumayod. No? Kailangan ko magtrabaho. Para naman meron sasabihin ang mga DDS na yung kinakain ni Mark Ramos galing sa tax ng DDS yan. Okay? Mga boss, paalam muna. Hanggang sa muli. Maraming salamat and God bless po. Yung sa mga late, sa replay na lang po kayo manood. Paalam po muli.